Ato karon nga kauban sa Attorney Herbert Gonzalez ang ato ang Provincial Administrator sa lalawigan sa Davao del Sur. Attorney, good morning. Welcome din sa ato ang pagpanagbanuban sa ato ang tulumanon Davao del Sur karon sa ato ang segment The Provincial Administrator's Time. Tagaan kag panahon sa pagtimbaya sa ato ang mga tigtanaw o tigpaminaw. Salamat Brad Hero sa higayon nga imuhang hatag sa opisina sa Provincial Administrator sa imuhang programa Davao del Sur karon. Maanyag nga kabuntagon sa tanang mga Dabsuranon karon nga naminaw sa programa Davao del Sur karon. Ayan. Thank you very much, Attorney, sa imuhang panahon. Despite your busy schedule, kitagaan di ko nimog panahon nung mahinabi ka ug matagaag lugar nga to ang dugay na natong sa tawag ini gihata-hata the Provincial Administrator's Time para masabtan kaayo sa mga tao kung unsay what is the work dynamic sa to ang provincial government. Pero para mas masabtan na siya, ako ang pangayoon sa imuha, Attorney, unsa bay function or unsa bay mandato sa provincial administrator sa ato ang probinsya sa Davao del Sur? Ang usa ka provincial administrator gikan sa word itself, administrator. So ang trabaho nako dere is nagahimo og mga kanabitaw mga plano, mga activities o mga proposals na pag-aaprobahan sa gobernador sa mga butang related sa pag-manage sa ato ang kapitolyo o sa pag-administer sa ato ang kapitolyo. Apil na diha mga courses of action sa mga programa o ang pagdumala sa mga ginsakupan dire sa tibuok kapitolyo o sa tanang mga opisina nga nahimutang gawa sa ato ang kapitolyo. Apil na po diha ang ato ang mga constituent, mga advices nga gihatag sa gobernador, matagkaron og unya sa mga butang related sa ato ang pagpakig-relate dito sa mga constituent LGUs as well as sa mga national agencies na nakig-interact diri sa ato no? Nakig-engage diri sa provincial capital, sa provincial government Davao del Sur. Gawas niya na apil na po diha ang kining pag-manage sa mga tao diri nga ikan sa pag-institute o kanang mga disciplinary actions no? Through our HRMO. Unya dayon apil na po diha ang pag-imbestigar sa mga mga incident reports nga gina-file diri kung unsa ka tinuod ni ana so gina-verify man nato na unya part na siya sa pagdala sa tao diri sa kapitolyo nya part po diha sa akong trabaho is ang pag-suggest sa ato ang gobernador, of course permanente man na subject sa approval sa gobernador ang suggest og mga pamaagi unsaon pa nato nga mas mapanindot ang pagpadagan dinhi sa ato ang kapitolyo ug sa tanang opisina nga attached diri sa kapitolyo. Like dito naman gutay mga opisina no nga naanay mutang diha sa sentro na sample upag veterinary PHO. office, PHO, PSPH, GMDH, Provincial Engineering, upag nursery. So daghan man na sila nga natwa sa gawa so apil na sa ato ang ginatutukan pod. Mo na siya nga naghahimo tag mga programa once ma-approve ni Gob akong i-implement nato. And of course in collaboration always with the department heads. Okay. Sila man na ang mas nakatutok sa kanya-kanyang opisina. To put it simply, Attorney, ang provincial administrator is the alter ego of the governor in supervision and management of the internal affairs of the government. Correct. In other words, alter ego sa gobernador sa
administration, sa management, no? Sa provincial government of Davao del Sur. Unya, ang kuan po diha is unsa tong mga programs nga gina-execute sa ato ang gobernador, napunta diha, apil punta diha sa pagduso, sa pag-implementar sa mga programa, proyekto, mga activities aron matagaan og serbisyo, basic services, mapaabot kini ngadto sa pinakalayo nga dapit sa ato ang lalawigan. So tabang ta diha og plano, tabang tag-execute, tabang gyud ta guna-una permi diha unsaon nato na. During the initial years sa imong pagpangutangdanan, attorney, doon naman yung mga tao nga nakaila sa imo right from the very start nga gamay pa ka hangtod nag-ulitaw, nag-college, na imong abogado. Kinsay administrator sa Davao del Sur? Si Kuan Herbert Gonzales, itong abogado. Attorney, during sa imuhang mga initial years, wala ba yung mga kalisod, kalisdanan, sabay imuhang experiences pang gobyerno, attorney? Bahin sa kining pagka-administrator na ko nganhi, of course, naman ginay learning curve, no? So primero, medyo mga ka, no? Unya, sige ka basa, hantod makakaton ka. Sige po ka og pangutana sa mga kaubanan nimong department heads. Of course, primarily, unsay lead ni Gob, unsay iyahang kuan gusto mahitabo. Gusto mahitabo. Maminaw kita permi diha niya dayon in the most efficient manner ato ang i-implementar to siya, no? Based sa ato ang nahibalaan sa balaod, based diha sa ato ang nahibalaan sa mga nakasulat na mga plano o ang mga ordinansa nga nag-back up niini. So para subay kita sa balaod permi, dili ta makatunog og guan landmine. Nga mga kuan ba magka-problema ta. So ingon ana lang ang ginahimo nako hantod ngadto sa pakig-interact, padayon nga interaction with the people, with the department heads, with the governor, and of course tanang stakeholders sa provincial government. Nakatunan ra gyud nato kuan ang trabaho. And as of now, continuing maning pagkat-on god, no, dili man siya mohunong. Dili siya mohunong. So mo na nga nagsige pagyapon ta og explore unsa pa gyud ang mas maayo pang buhaton kaning butangan ni unsaon pa gyud ni nga mas ma-implement nato ni in the most efficient manner. All through the years, attorney, nga nahimo kang provincial administrator. You were provincial administrator since the time of the late Governor Dudo Cagas, no? Yes. Nga ang standards sa kinini ang qualification niya hilabihan kataas, no? Then you were able to meet those qualification, na meet nimo ang iyang standard. All through the years, attorney, nga nahimo kang provincial administrator, what is the greatest challenge imong giatubang? Greatest challenge? Or maybe the biggest challenge? The biggest challenge? Of course, kini ako ang pagka-administrator, Brad Hero, ikatulo na nako ning gobernador. No? Puro mga kuan, kagas, no? Kay una, si Gub Dodo. Gub Dodo. And then, si Gov Mark. And then karon si Gov Ibon. So, ikatulo na yun. Ikatulo na gobernador. So, wala ra kay na mapansin, attorney. Wala kay mapansin, no? Pero because kagas gyapon. Mora man gihapon kay ang ato adere I help I share. Kung saan nato pagpaabot sa tao sa mga serbisyo, no? Para malipay ang mga tao. Ana ra man ang kuan ni Gov Dodo gyud instruction niya. Karon sa pagka-administrator daghang mga challenges pod, no? Pero dili nako ma-identify ang biggest nga challenge since kanang kung imuha manggong buhaton ang imong trabaho by heart, dili kayo nimo ma-feel nga lisod ay kayo ni kay nag-after manggog ka kung unsaon ako pag-achieve ning gipahimo sa toa na kanang pan ba para ang objective ra man is ihatod na to ning serbisyo natay opisina Kapitolyo. Daghang serbisyo ang Kapitolyo unsaon ni nga mapaabot ni ngadto sa bagang hutong sa katawhan, ngadto sa pinakalayong dapit ug ngadto sa mga even the marginalized sector. So moro na ang simple nga paradigm nako diha nga pagpaabot aning serbisyo ang ngadto dire sa tao.
So tabangan na to ang gobernador, mo na akong role. Mo na nga siguro dunay mga challenges pero wala na ako gipanumbaling na. Daghang kalisdanan kay dili man ni siya sayon nga trabaho. Kay nagabalanse ka kada adlaw, no. Pero sa ngadto murag medyo naana kay naanad gamay ba sa ingon ani na pressure, sa ingon ani na work environment na nakahatod jud tao. Pero ang bulk sa trabaho ni mga attorney, dili lamang coordination, collaboration with the department heads, but as well as to the people coming from the outside. Yes. Like for example, mga representatives from the other departments sa national government or sa mga private entities o even sa mga tao nga mga civilian nga nangayog tabang dinhi. Inana ba ang trabaho po sa provincial administrator ni? Largatanan gyapon ni Radiro. Lartan din ni lartan. Largatanan. So, atubang pud ta og mga mga representatives from national agencies nga mo bisita nganhi usahay sa kabisi ni Gob. Dili man gud niya timantanan pod no kay tungod sa kadaghan pod niyang ginatuyukan nga mga turnovers o mga engagement outside sa Kapitolyo mo nang nay administrator. So diri na padulong ang uban sa kuha. Mo na nga nakiistorya ta unsa ilahang mga plano para sa probinsya, unsa ilahang mga gustong ipang tunol nga mga tabang para maka-perform ta sa ato ang trabaho. So daghan ka ng mga anhidere nya tapos daghan po mga tabang dire. So ato alam po nang ginakuan ginaman tay opisina sa ato ang gobernador nga makatabang ana. So na PSWD gina-refer lang po nato na say based sa ilahang assessment, objective assessment kay mga social workers man sila. So sa karon terms being the alter ego of the governor sa supervision and management of the affairs of the provincial government. Kumusta man ang ato ang mga department heads nga nakigalambigit, nakisandurot sa imong opisina? Ang ato ang mga departments karon is nana sila klaro na mga mandato, no, matag usa. Unya ang kuan lang man diha is in the course of the implementation of the projects, programs, and activities of each department, whatever snag no nga ilahang ma-encounter, mga usay mga difficulties along the way or mga issues nga kinahanglan sila clarification, nakig-collaborate ko sa ila, mga anhin na sila dire, mag-istoryahanay kung saan na to nga how to best implement this or how to resolve this issue para makapadayon ta sa ato ang pag-implement sa ato ang mga mandates no sa matag opisina. And dili man sila lisod istoryahon, mga buutan man ni ato ang mga department heads no. Kay maayo man god pagkadala ni Gob Ibon no. Even kang Gob Mark sa una o even kang Gob Dodo pagyod no nga time. Anang basta klaro ang instruction, klaro ang mga mandato, mao ni atong buhaton, mao na. So sa implementation dali ra ma-resolve kay isa naman imong tumong. So wala kaayoy problema kay inig magresolba tag problema common man ang ato ang common man ang atong understanding na sulbaron ra gyud nato ni and wala na ilaing pang mga problema. If my memory serves me right, attorney, this is your second election being the provincial administrator. Second Election. Niini nga kasinatian ni mo, attorney, wala ba'y mga higayon nga ikaw mismo ginaatake personal sa mga kontras politika? Wala man ko ka sinati og mga personal na attacks pero or maybe in the course of your function as provincial administrator sa napiksan ka sa issues politika dili man kaayo Bradero kay dili seryoso though naay mga intriga issue no kanang mga kanang mga sa tawag na social media or mga online na pero wala man kaayo na ni kuan ba kung wala ka take off kay wala nagtarong man dadarigod. So ang problema man gud diha kung klaro kayo dayag kayo sa mga tao ba nga nagbinuang ka diha kagyod
klaro jud kay ka nga mahimong subject sa mga Atake. atake diha. Mahimo jud ka. Mo nang mahimo jud ang sumsuman diha sa mga tao. Hinoon si Atty. Gonzales, mas naila nga buutan nga tao. Kay mas nailhan magka nga hilumon. O kana lang pod kay hilumon lagi daw ko. Oo. O alangan nga di mo ta kinala mo storya daghan. So ako lang po nang hunahuna nga istorya lang ko kung kinanglanon mo istorya o kanang nanglan ako paabot ng ako ang mensahe ngadto sa usa ka tawo o sa grupo sa mga tao para makasabot sila kung unsa ang mga tumong o tinguha sa atong kapitulyo o unsa man pagsulbad ilang mga problema diha istorya jud kog tama diha. So naningkamot pud ko nga magbinuutan no kay wan mangguni kanang gisaligan man gud ta sa gobernador. So kana dili nato na siya kuan pakyason ang saad ba dili nato balion no dili nato gubon ang saad ang pagsalig no salig day ang pagsalig kay kuan man gud na siya kanang seryoso na ko na siya og kuan consider sa kuang kaugalingon nga ko dinhi buhaton kutob lapon sa mahimo ana ra man. Attorney, nahimo man jud ka nga provincial administrator ni late Governor Dudo Cagas. At one point, no, doon ay programa sa, I think it happened in Crisville. Oh. He was asked, ano sabay sukdanan para sa ka gobyerno nga kini nagmalampuson sa iyang katuyuan ngadto sa mga tao. Matod niya, ang tamdanan o sukdanan nga ang usa ka gobyerno malampuson nga nakatabang sa mga tao is ang mga tao mibati og kalipay. Kini nga prinsipyo attorney sa ako nagikaingon ni agi man jud kang provincial administrator ni late Governor Dudo Cagas. Is this the same principle of public service that we are observing today? Oh. Definitely yes, Bradero. Kay ang Kanggob Dodo nga gisugdan nga mga programa is mo mangyapon ning I help I share programs. Unya ang mga sukdanan kung nahimo ba ning epektibo ni mga programaha klaro man kaayo nga mao gihapon ang gigamit karon nato nga mga sukdanan sa ato ang paglampos no kung nilampos bata sa atong tinguha nga makaabot ni mga serbisyohan ngadto sa tao. So kung nalipay ang mga tao sa panahon ni Gubdodo, nalipay nagpadayon kana nga mga kalipay no ang satisfaction sa tao. Nagpabilin kana Bradero tungod kay wala man tay giusab sa formula nga gigamit kung unsaon nato pagpalipay ang tao. So padulong kang Gobmark no, kang Subjimark, antod kang Gobibon karong panahon na maulong man gihapon ang mga strategies, ang ato ang mga approaches, kung saan nato nga mapaabot ning mga serbisyo gikan sa infrastructure, maing panlawas, livelihood, scholarships, about relocation, about agriculture, environment, etc. Kana tanan templates gigamit nato tong gisugdan ni Gobdodo. So mabati man po na sa tao, matimahuan man na sa tao god nga seryoso ang provincial government sa iyahang tinguha nga makaalagad, makaabot ang mga serbisyo ngadto sa ilaha no. You call I help I share plus programs as formula for development, and I call it myself as a blueprint of development. Yes. Then kini siya template para nga ato ang bit ang Davao del Sur ngadto sa unay nga kalambuan. Attorney, unsay sikreto ni ini nganong murag na we have masterfully not only masterfully crafted but we have masterfully implemented this program. Unsay sikreto? Ang sikreto ra gyud diha is ang pagkamatinud-anon ra gyud, no? Truthful ka ba nga kanang ang tao gusto nimong i-satisfy ang ilahang mga panginahanglan. Do dili man nato ma-please ang tanang tao, pero dako ang atong hunahuna og tinguha nga kining infra health education mapaabot nato dito sa tanang katawhan. Unya ang kuan lang man gyud diha kay
ang consistency, no? Kaduha, kay kung ningas kugon ang ato ang pag implementar ni ining iHelp iShare, unsa may diferensya nato sa uban, no? O nga mga mga wannabes ba na gustong magkuan. So mo na ang ato ang secret ingredients ya, Bradero, Ang pagkamatinud-anon. pagkamatinud-anon ug ang pagka-consistent. Kay all throughout the year makita man nimo si Gov Ibon halos kada adlaw ga-turnover na. Halos kada adlaw naga-attend na og mga activity relating to implementation sa iHelp iShare. iHelp iShare gikan sa medical mission sa health. No, Infrastructure. Infrastructure, mga scholarships na mag-orient og mga scholarships, scholars, napagi livelihood programs. So kana makita nimo nga all throughout the year in year out na iHelp iShare nga gisigihag duso sa mga empleyado diri, pinanguluhan sa atong gobernador, tagsa-tagsa nga mga departments. Okay, nami mga departments nga specific gyud nga sa engineering, infrastructure man na, no? Nay mga programs pod nga gitabangan og mga departments. So inani ra man na ang set up. In other words, the secret are two things. Matod nimo. Ang pagkamatinud-anon ug ang pagka-consistent. But you cannot do these things without doing it by heart. Yes, tama. Tama na imo, Bradero, kay kung wala sa sinugdanan, wala kay kasing-kasing ang mubuhat aning butangan wala. Hagbay rata, mura tag kuan ani. Mura ratag kanang nisugod unya niundang ra pod dayon. Mahimong nigas kugon. Ningas kugon ang dating nato ana. So kung gusto ta nga mabati nato sa tao nga sincero ka, ayaw og luya-luya, ayaw dapat porsigido gyud. Porsigido, ayaw paltaha, ayaw lakangi ang adlaw nga wa kay mahimo para sa tao. Di ba? Kay kung imuhang palabyon ang panahon, mo man ingon gubdodo no nga. Kuan kanang any good that I can do, let me do it now. Karon dayon walay langan. So mo na nga kada adlaw iHelp iShare na hangtod na matapos ang tuig, musulod na pod ang bag-ong tuig, mao ra gyapon. Ingano man kini manggong kuan nato sa provincial government, kini magi-implement nato sa iHelp iShare, dili man gud ni ma-implement og private sector, di ba? Correct. Okay, public good man itawag ani sa kuan administration, public good kini siya. Gobyerno lang maghatag ani kay dili lang ana ang private magtukod og kalsada unya papultahan niya inig agi. Di ba? Murag sa likuot kay paminaw, no? Okay ra mga expressway siguro. Kana siguro pero namo gud sa lalawigan man gud ang set up nato, no? So kana mga inanang abutang gobyerno ra gyud pwede mo provide ana. Para public good man na, para sa tanan, public para sa publiko man na. So bot pasabot ayuhon nato naghimo kay tanang tao magpahimulos man anang pasilidad, kasada, tanang infra nga ato ang gihatag sa ila. In doing this consistency and sincerity or faithfulness sa imong trabaho, kasing-kasing man. But we are not also saying na education is less important. Yes. Yes. We're not saying that education is less important. But karon manggod attorney, luoy pud si Goba. Nga nahimong tantaran, no? Tantaran sa mga isyu. May grado, bugo. What is your thoughts about this, attorney? Sa part manggod sa leadership, palitan sa governor, for example, chief executive, ang balaod naglatid og mga qualifications. Unya naa didto ang qualifications na kalista kabalo naman ta ana, no? Unya nganong ingon ana man pagka provide sa atong balaod. Okay, ang numero unong rason ana is, di ba? Kinahanglan leadership man gud nga position dapat mas lapad ang base sa leadership ba. Para daghan tag mapilian kinsay ma-leader kay daghan man mga leader nga nagpakahilom lang ana ba or latent lang sa pagkakaroon ng iyang talento sa pagka-leader niya. Dayon kinahanglan na siya opportunity to dili siya ma-block og kanang specific qualification
nga mao gini dapat na ani mo na dili man na ingon ana, di ba? Kay even sa panahon ni King David, di ba? Si King David tig-atiman lang man to siya karniro. Oh. Shepherd to siya. Oh, tigtugway og karniro. But he was called to be king of Israel. Pero nahimo siyang king, di ba? So, ingon ana ang lahi ang pananaw kung leadership imong tanahon, di ba? Kaysa kanang professional or career nga mga empleyado sa ato ang birokrasya. In other words, it requires a different skill. Yes, yes. Kaya leadership is a skill man. Yes, ang leadership is you lead, di ba? Bot pasabot kanang unsay imuhang hatag sa kuan ba kanang unsay imuhang gustong maabot nya kuyugon nimo ang tao. Kuyugon murag ikaw mo dani ba ali dirita padulong ta dito nga direksyon ana ba. Inana ang leadership. Usahay namaguna siya isagol na divine na kuano na enlightenment ba. Na enlightenment, na sagol experience, sagol ang imong general makeup sa tao nga pang leader gyud siya nga kuan. So mo na kang kang gubibon nakita magud sa mga tao nga kanang dali siya makasabot sa mga problema sa tao. O nya tapos kay ngano man open man gud siya maminaw, no? So kung usa na sa mga qualities ba nga panagsarap na makit-an, no? Kay kasagaran man gud ubang mga leader sirado ang una-una kay gusto ilaha lang gusto matuman mo na giingon nila nga top to bottom. So mas nindot man gud kung mo na real na collaboration, di ba? Kay abli man ka sa suggestion labi nagmakaayo sige go na. Kay katong mga leader nga dili mantigong maminaw mo to yung mga top to bottom akong gusto tumana ninyo. Pag bottom sa up gikan sa ubos, iyahang buhaton. Mga inana god na kuan bradero niya kay kung lapad ang participation sa tao, mas ma-appreciate ka sa tao, di ba? Kay hindi man silang i-participate, no. Feel mo dire unsay kuan nato, unsay inyo suggestion, unsay inyohang problema diha nga pwede natong taga solusyon. In other words, sa liderato ni Governor Yvonne, gipakita niya nga inclusive ang iyang paggobyerno. Tama ka na nga pagpulong, no, inclusive kay ngano man gikuan man gud niya gi-consider man gud niya ang lain-lain nga mga communities, no. Kay gani karon ana siya gitan-aw niya ang community nga bag-o kini sa mga women o LGBT, no. Na siya mga concern po diha nya tapos diri pod sa mga children nya na pod diri sa mga kuan nato kaning mga IPs, mga elderlies nya. Of course ang wider population katong common na population po mga scholarship nato, mga program sa health, sa infrastructure mo na nga makuan nimo nga siguro ibon nagapaminaw ani nila tanan ginapaminaw niya kay nagalibot man siya. So makita nimo nga pag kani problema ana sulbaron nato nya masulbad man o kisa may tao nga di ganahan ana. Correct. Di ba? So makita nimo nga kuan siya kanang kuan siya sa mga tao. Hangop ba? Lastly, attorney, your final statement para sa tuang mga tigpaminaw o mga bag-o nga mga audience sa tuang segment nga The Administrator's Time. So pasalamat ko ni Brad Hero, gitagaan ko panahon karon nga maka-istorya bahin diri sa atong opisina sa Provincial Administrator. Mga dabsuranon, ipadayon lang ang inyong suporta sa ato ang liderato karon sa ato ang provincial government under sa leadership ni Go Ibon kay wala ta nagluya-luya dire, wala ta kanang ningaskugon dire. Padayon kita nga mo implementar og mga programa, proyekto o mga activities nga ikalipay ninyo, satisfy sa inyong mga panginahanglan, no. Kay ang inyong provincial government, despite the meager, gamay lang nga resources na available compared sa kanang kumbaga panginahanglan. Ikumpara nimo sa panginahanglan ng atong resources, dili pod ingon ana kadako, pero nahurot na to og provide ng iHelp, iShare nga mga programs. I-implementar na to na matag adlaw, matag bulan, matag tuig, no? So I hope nga padayon kita nga mo hatag sa ato ang kumpiyansa, atong suporta o ang ato ang mga pag-ampo nga
kita magmalampuson, itang tanang dabsuranon, magmalampuson sa ato ang tinguha nga mulambo ang atong lalawigan, inubanan sa ato ang mga pamilya, ug uban sa ato mga leaders karon nga nagdumala sa ato ang Kapitolyo. Kanggob Ibon, Ronya Kagas, sa Usap Jimar. Daghang salamat, maayong adlaw kanatong tanan.